Muling umugong ang usapin ng kudeta sa mababang kapulungan ng Kongreso kasabay ng umiinit na anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng ilang contractors at mambabatas. Noong Sabado ng gabi kumalat ang balitang posibleng mapatalsik si House Speaker Martin Romualdez at ipalit umano sa kanya si Bacolod City Representative Alfredo Albi Benitez. May mga nagtatanong kung totoo na si Albi na ang speaker. Pahayag ng isang kongresistang tumangging magpakilala matapos ilabas ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang matinding pagtutol sa umano'y pagtatangkang ibunto ng ilang kongresista ang sisi sa Malacanang. The cabinet strongly objects to the recent spin coming from the certain members of the House of Representatives who are thereby attempting to shift the blame for their own corruption and failures onto the executive branch. Ani Bersamin sa kanyang kalatas. Hindi binanggit ni Bersamin ang particular na pangalan ngunit kamakailan ay sinabi ni House Public Accounts Committee Chairman Representative Terry Redon na ang Ghost Flood Control Project sa Bulacan ay hindi budget insertions kundi galing sa National Expenditure Program. Kasabay nito lalong umingay ang usapin ng kudeta laban kay Romualdez, pinsan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., bagamat hindi pa ito nagbibigay ng pahayag. Nauna rito inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Budget and Management at ang Department of Public Works and Highways na magsagawa ng sweeping review sa budget ng ahensya para sa fiscal year 2026. Ang direktiba ng Pangulo ay bunsod sa isiniwalat ni na Deputy Speaker Ronaldo Puno at Marikina Representative Marcelino Teodoro na mayroong mga questionable programa ang naisingit sa 2026 national budget. Ayon kay Presidential Communications Office Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, pinasisiguro ng Pangulo na ang mga questionable insertion sa pambansang budget ay tatanggalin sa pamamagitan ng erata. Sa panig ni Redon, nilinaw niyang hindi nila sinisisi ang palasyo sa katiwalian. Walang naninisi sa Pangulo ng Pilipinas. Kung may congressman o senador na sangkot ay dapat pangalanan at kasuhan, aniya. Matatanda ang noong 19th Congress ay ilang ulit nang nabalot ng kudeta ang liderato ni Romualdez kung saan lumutang ang pangalan ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo bilang kapalit. Si Benitez na dati ring tumakbo para sa speakership ay kabilang sa mga nakikitang contender kasama sina Nabotas Representative Toby Tiangco at Cebu Representative Duke Frasco na ngayon independent members ng Kamara.